Ang kwento ni Crystal. Ako si Crystal, 16 na taong gulang. Isang taon na akong may nobyo na si Paul, na 21 taong gulang. Sa una, mabait siya sa akin, binibili niya ako ng mga regalo, sinasamahan ako sa paaralan, at lagi niyang sinasabi na mahal niya ako. Akala ko, ito na ang tunay na pag-ibig na naririnig ko sa mga kwento at palabas sa telebisyon. Isang araw sa bahay ni Paul. Isang Sabado ng hapon, iminungkahi ni Paul na pumunta kami sa kanyang bahay dahil wala raw ang kanyang mga magulang. Nag-aalangan ako, ngunit pinaniwalaan niya ako na gagawin lang namin ang pag-uusap at manonood ng pelikula. Pagdating namin sa bahay, inalalayan niya ako papasok at dinala sa kanyang kwarto. Nang makapasok na kami, bigla niya akong niyakap at hinalikan sa labi. Nagulat ako, ngunit iniisip ko na baka ito lang naman ang paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal. Ngunit hindi nagtagal, naramdaman ko na ang kanyang mga kamay ay unti-unting umaabot sa mga parte ng aking katawan na hindi dapat hawakan ng sinuman maliban kung ako ay pumapayag. Sinabi ko sa kanya na, "Huwag mo yan, Paul, hindi ako handa," ngunit hindi siya tumigil. Pinilit niya akong hawakan at hindi ako binibigyan ng pagkakataong umalis. Takot na takot ako at hindi alam kung ano ang gagawin niya ang aking damit at simulan itong hubarin. Sinigaw ko na, "Huwag mo yan, Paul. Ayoko nito." Ngunit parang hindi niya naririnig ako. Mabilis niyang hinubad ang kanyang sariling pantalon, at bago pa ako makapaglaban ng husto, pinilit niya akong makipagtalik. Sobrang sakit at takot ang naramdaman ko, parang nawala ako sa sarili ko habang nangyayari ang lahat. Wala akong lakas para labanan siya pa, at sa huli ay napaiyak na lamang ako habang nanatiling tahimik. Pagkatapos ng pangyayari, matapos mangyari ang lahat, tumayo si Paul at sinabing, "Hindi mo naman kailangang sabihin ito sa sinuman, Crystal. Mahal kita, di ba?" Ngunit hindi ako makapagsalita. Dahan-dahan akong tumayo, kumuha ng aking mga damit, at isinuot iyon ng walang tinitingnan. Hindi ako tumingin kay Paul habang lumalabas ako ng kwarto at ng kanyang bahay. Habang naglalakad pa uwi, ramdam ko ang bigat ng mundo sa aking balikat. Iniisip ko kung bakit nangyari ito sa akin, at kung may pagkakamali ba ako na hindi ko napansin. Ngunit nang makita ko ang hindi ko alam kung bakit ako bumalik sa bahay ni Paul. Baka dahil nais kong sabihin sa kanya na hindi ko kayang ipagpatuloy ang aming relasyon matapos ang nangyari, o baka dahil sa kalituhan ng damdamin na naramdaman ko. Ngunit nang makarating ako doon, hindi ko siya nakita. Sinabi ng kapitbahay na umuwi na raw siya sa kanilang probinsya. Sa halip, ang bumukas ng pintuan ay ang kanyang tiyuhin na si Mang Roberto, na minsan ko na ring nakilala noon pa man. Umiti siya sa akin at sinabing, "Pumasok ka muna, Crystal. Upo ka lang at hintayin natin si Paul." Hindi ako nag-aalangan noong una, iniisip ko na kamag-anak niya ako ng Paul, kaya ligtas ako sa kanya. Ngunit nang makapasok na ako, bigla niya akong hinatak papunta sa isang kwarto. Sinigaw ko na, "Huwag po, Mang Roberto. Ano po ang ginagawa niyo?" Ngunit hindi niya ako binitawan. Itinulak niya ako sa kama, at sinabi niya pang, "Wala si Paul ngayon, ako muna ang hihiram sa'yo." Ang ikalawang pagdurusa. Hindi ako makapaglaban ng husto, nabigla ako at takot na takot. Hinubad niya ang aking pantalon, hinalikan ako sa leg, at pinisil-pisil ang aking dibdib. Umiiyak na ako ng malakas, ngunit parang hindi niya naririnig. Pagkatapos, hinubad din niya ang kanyang sariling mga damit at pilit na ginawa sa akin ang mga bagay na hindi ko gusto. Habang nangyayari ang lahat, iniisip ko kung bakit nangyayari ito sa akin, kung bakit hindi ako makatakas sa mga taong umaabuso sa akin. Ngunit sa gitna ng kalituhan, naalala ko ang mga sinabi sa akin ng aking konselor, "Kung mangyari pa itong muli, huwag mong kalimutang humingi ng tulong, hindi ka nagkasala, at may mga taong handang protektahan ka." Ang paglaban at paghingi ng tulong muli. Nang makakuha ako ng lakas, itinulak ko si Mang Roberto at tumakbo palabas ng kwarto at ng bahay. Hindi ako tumigil sa pagtakbo hanggang sa makarating ako sa malapit na tindahan, kung saan agad akong tinulungan ng may-ari na tumawag sa pulisya at sa aking ina. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga opisyal ng YCA at isang social worker. Dinala ako agad sa ospital para sa medikal na pagtingin at dokumentasyon ng mga pangyayari. Sinabi nila sa akin na hindi ako nagkasala, ang mga taong gumawa ng pang-aabuso ang may sala, at hindi nila karapatan na gawin sa akin ang mga yon. Sa parehong araw, hinuli ng pulisya si Mang Roberto.
Inaresto siya batay sa Republic Act 7610 at Anti-Rape Law dahil ang sexual na pang-aabuso sa menor de edad ay isang seryosong krimen, anuman ang relasyon ng salarin sa biktima o sa iba pang tao. Ang pagpapagaling at pagtataguyod ng hustisya. Matapos ang pangyayari, hindi ako nagtagal sa bahay. Sinamahan ako ng aking ina sa isang sentro ng pag-aalaga para sa mga batang biktima ng pang-aabuso, kung saan nakakuha ako ng patuloy na emosyonal na suporta mula sa mga konselor at sa ibang mga kabataan na dumaan din sa hirap. Nalaman ko rin na si Paul ay hindi alam ang ginawa ng kanyang tiyuhin. Nang marinig niya ang balita, dumating siya sa sentro kung saan ako naninirahan at humingi ng tawad. Sinabi niya na sobrang galit siya sa kanyang tiyuhin at nais niyang tulungan akong makamit ang hustisya. Bagamat mahirap, pinili kong tanggapin ang kanyang tawad, ngunit sinabi ko rin na hindi na ako makakapagpatuloy ng relasyon sa kanya. Kailangan kong tumuon sa aking sarili at sa aking pagpapagaling. Ang bagong simula ni Crystal. Sa mga susunod na buwan, nagsimula akong sumali sa mga programa ng Department of Education at ISILI na tumutulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso na makabalik sa pag-aaral at makamtan ang kanilang mga pangarap. Natutunan kong gamitin ang aking karanasan para tulungan ang ibang kabataan, nagsasalita ako sa mga paaralan, naglalahad ng mga seminar tungkol sa karapatan ng mga bata, at nagtuturo sa kanila kung paano. Nagsimula rin siyang Pagkalipas ng ilang buwan, napansin ni Crystal na hindi na siya dumadaan ng regla. Sa takot, sinamahan siya ng kanyang ina sa ospital para magpa-check up, at doon nalaman nila na siya ay 2 buwang buntis. Agad na hinanap ni Crystal si Paul para sabihin sa kanya ang balita. Nang makita niya ito, agad siyang umiyak at sinabi, "Paul, buntis ako." Sa una, nagulat si Paul at niyakap siya, ngunit bigla siyang napatigil at nagsimulang umiyak rin. "Crystal," sabi niya habang pinupunasan ang mga luha, "hindi ako ang ama ng bata. Alam kong hindi ako makakapagbigay ng ganitong sakit sa iyo, at alam kong ang huling pagkakataong nagkasama tayo ay hindi sapat para mabuntis ka." Sa gitna ng kalituhan, napagtanto nila na ang ama ng bata ay walang iba kundi ang kanyang tiyuhin na si Roberto, na nasa bilangguan na matapos mahatulan ng kasalanan. Hindi alam ni Crystal kung paano haharapin ang balitang ito, nabigla siya, at mas lalong nadagdagan ang kanyang sakit at pagkalito. Ang suporta ng pamilya at mga tagapagbigay ng tulong. Agad na inalo ni Crystal ang kanyang ina at si Paul. Sinabi ng ina ni Crystal, "Hindi ito kasalanan mo, anak. Lahat ng ito ay bunga ng mga kasamaan ng ibang tao, at kasama ka namin sa lahat ng gagawin mong desisyon." Si Paul naman, bagamat nalulungkot, sinabi niyang handa siyang tumulong kay Crystal at sa bata. "Hindi ako ang ama, ngunit pinahahalagahan kita, Crystal. Gagawin ko ang lahat para suportahan ka at ang bata, hindi ka namin iwan." Pinuntahan nila ang opisina ng IAGE at ng IAEA para humingi ng payo. Binigyan sila ng impormasyon tungkol sa mga karapatan ni Crystal at ng bata, pati na rin ang mga pagpipilian para sa pagbubuntis.